Meron po akong isang ka-message. Si Bishop talagang mahilig maki-messenger. May ka-message po ako. At itong ka-message ko sa messenger ay ang una niyang tanong sa akin agad nung siya'y maging ka-messenger ko ay paano po kaya ako, Father, hindi mapapalagay sa alanganin sa mga desisyon ko? Napakasimpleng tanong. Paano daw siya hindi mapapalagay sa alanganin sa kanyang mga desisyon sa buhay niya? Iisa po ang sinagot ko sa kanya. Mula noon, naging friends na rin nga kami. Ang sabi ko sa kanya, gusto mong hindi ka mapalagay sa alanganin sa desisyon mo? Sundin mo lagi ang sinasabi ni Kristo. Kagad-agad, sundin mo lagi ang sinasabi ni Kristo. Ano mang desisyon ang kailangan mong gawin, lalo't yung mabibigat, lagi, bago mo gawin, dalhin mo muna sa Kanya. Sapagkat, nariyan na lahat, ang payo galing sa Kanya. Sa totoo lang, kung babasahin po talaga natin ng regular ang salita ng Diyos at gagawin nating pagdadasalan, pagninilayan, at gagawing gabay ng buhay natin mga kapatid, ako na magsasabi sa inyo, kahit sino sa atin, magiging tama ang desisyon sa buhay. Bakit kaya ganun ang sinabi ko sa kanya? Kasi may garantiya. Ano ang garantiya? Na hindi tayo mapapalagay talaga sa alanganin, sa tamang desisyon sang-ayon kay Kristo. Dito sa linggong ito, pinaalala sa atin. Ano yun? Ang katotohanan na ang ating Panginoon ay ang mabuting pastor. Imahin lang yan. Ginamit na imahin sa ating Panginoon para ipaalala sa atin ang ilang katotohanan ng kung paano tayo ginagabayan ni Jesus. Ang unang katotohanan sang-ayon sa pagninilay ng mabuting pastor. Tandaan nyo ito. Bawat isa sa atin, kilala niya. Bawat isa sa atin, mahal niya. Doon pa lamang ho, napakalaking katotohanan na noon pagdating sa gabay ng buhay natin. Kada isa sa atin, anuman ang kwento natin sa buhay, alam na ng Diyos. Alam ng Panginoong Hesus. Alam niya ang mga kabutihan natin. Kaya minsan yung tanong, wala namang nakakakilala ng ginagawa ko. Meron. Hindi mo kailangan ipagmalaki sa mundo ang kabutihan mo sapagkat laging alam ng Diyos ang bawat kabutihan ginagawa mo. Pero sa kabilang bahagi, kapag may masama tayong ginagawa at ang akala natin walang nakakakita, mayroong nakakaalam. At hindi natin kailanman matatakasan. Kahit pa ya'y 1 piso lamang ang kupitin natin, alam ng Diyos. Kilala niya tayo. Magkunwari man tayo sa harap ng iba, sa harap ng Diyos, hindi natin maitatago kung sino tayo. Ganyan tayong kakilala ni Jesus. Ay maganda niyan. Ano man ang pagkakilala sa atin ni Jesus, ang kakabit, pag-ibig. So, ibig sabihin, kung ang katotohanan ng pagkilala sa atin ng Panginoon ay puno ng pag-ibig, ay maaari ka tayong mapalagay sa pahamak kung siya ang ating susundin. Isipin niyo mabuti. Malalagay pa tayo sa kapahamakan kung si Jesus ang ating gagawing gabay sa buhay natin. Unang katotohanan ng mabuting pastor, kilala niya tayo, mahal niya tayo. Ikalwa, hindi niya tayo dadalhin sa kapahamakan. Bagkus, tayo'y lagi niyang dadalhin patungo sa kaligtasan. Tandaan niyo mga kapatid, kapag sinunod natin si Jesus, mahirap man ang desisyon, sapagkat minsan
mamimili tayo eh. Parang kahapon ba yung gospel tungkol sa tinapay ng buhay na pinapipili. Make a choice, nung Biyernes. Make a choice, pili kayo. Nung maringgan nila sinabi ni Jesus kay Juan, Kabanata 6, na sinabi ng Panginoon, kailangan yung kainin ang aking katawan. Kailangan yung inumin ang aking dugo para kayo'y magkaroon ng buhay. Alam niyo, may mga taong umalis dahil hindi nila matanggap ang sinabi ni Jesus. Meron namang nanatili. At ang sabi nga ni Pedro, Panginoon, kanino ba kami pupunta? Alam niyo mga kapatid, kaya ko sinabi sa inyo ito, sapagkat ang katotohanan, minsay sadyang mahirap sundin ang hinihiling ni Jesus. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, kapag ito'y sang-ayon sa gusto ng Diyos, mahirap man, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi kayo mapapahamak. Bagkus, ang idudulot nito'y ang ating kaligtasan. Yan man ay isuko po ang kayamanan ng mundong ito. Hindi ko alam kung nabasa nga ninyo sa mga social communications o sa media, social media, ewan ko kung siya nga talaga nagsulat noon, pero nabasa ko lang naman, yung sulat ni Henry C. Jr., anak ni Henry C. Sr., may-ari ng SM. Damatay yung anak ni Henry C. Jr. May mahaba siyang sulat na pinapaalala niya minsan na may higit pala talagang mahalaga kaysa lahat ng mayroon tayo sa buhay na ito. Kasi kahit anong yaman, batang-bata yung anak niya, 20 plus, pumanaw sa mundong ito. At kahit anong yaman, hindi mo kayang bilhin ang oras. Hindi mo kayang bilhin ang pag-ibig ng anak mo. Kaya't yung oras na iyong iginugugol para gawin yung tama at mabuti, higit na mahalaga sa kahit anong kayamanan. Tipin yun. Minsan, hindi naman masamang tayo magplano sa buhay, mangarap. Pero minsan, mga kapatid, na nakakalungkot, doon na lamang tumuon ang ating pangarap. Saan? Sa yayaman. Ilang tao ba nagsasabi sa akin, ako, Bishop, before 30 years old, milyonaryo ako. Ay, 32 na, hindi pa. Pero lungkot naman ang buhay mo kung yun lang ang target mo. Mga kapatid, gusto nyo hindi kayo mapahamak? Sundin ang mabuting pastol. Gusto nyo garantisadong ikay madadala sa kaligtasan? Sundin natin siya. Ikalwa, ikatlong katotohanan ng mabuting pastol sang-ayon sa binasa sa atin. Ibibigay niya sa atin ang biyayang kinakailangan sa gitna ng anumang panganib. Ang ganda ng sinabi dito, ang ating Panginoon hindi upahan. Hindi dahil siya'y may napapala sa atin, kaya niya tayo binabantayan. Hindi. Kaya nakakalungkot minsan pagka may tao, naalala lang tayo, pag may kailangan sa atin, hindi po ba? Hindi gana. Kung ano man yan. Nakakatakot yung mga ganyan tao. Mas gusto ko pa yung taong pag ikaw ay may sakit, Darian, kumusta kayo po? Ikaw ba'y may kailangan? Pero kaysa doon sa taong pag ikaw ay naringgang, balita ko pare, ikaw daw ay nag-ani. Baka naman makabahagi. Ewan ko, misay may ganun Ay, huwag kayong mag-alala. Ang Panginoon wala namang napapala sa atin. Sipin nyo, mag-alay man kayo hindi sa tingin ninyo. Kaya tayo binibiyayaan ng Diyos dahil may iniaalay tayo sa Kanya. Hindi! Bakit? Sa Kanya nagaling ang biyaya Kahit pa sabihin ko sa buong buhay ko na ibigay ko na lahat sa Diyos, iniwan ko lahat para sundin siya at maglingkod. Mga kapatid, kahiyahiyaman, hindi ko pwedeng ipagmalaki yun. Bakit? Wala naman ako ibinigay sa kanyang hindi kanya
So, ibig sabihin, ang Diyos, ang ating Panginoon, sa totoo lang, kahit walang mapala sa atin, binibiyayaan pa rin tayo. At ang ibig sabihin ng bilang ating Panginoon at Pastol, ang ibinibigay niya sa atin, walang hinahanap na kapalit. Kaya't siguradong ang biyayang ito ay biyayang galing sa Kanya para sa ikabubuti natin. Minsan man ay hindi natin maunawaan. Minsan man ay hindi yun yung ating hinihingi. O minsan, hiningi natin, hindi lang natin maalala. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid, sapagkat may garantiya ang biyaya ng mabuting pastol para sa atin. Ang ikaapat. Tandaan niyo ito mga kapatid. Tumawag tayo sa mabuting pastol at lagi niya tayong pakikinggan. Ulitin ko. Tumawag tayo sa Kanya at lagi niya tayong pakikinggan. May garantiya din yan. Kaya nga't sa gitna ng kahit anong karanasan, ng pagdurusa, pagsubok, hindi dapat tayo sumuko kung naalala natin kasama natin siya at bantay natin siya. Sapagkat tatawag lang tayo, sisiguraduhin ko sa inyo, mayroong kaakibat na pagtugon at biyaya. Minsan lang ang daming tao ang sasabihin, nasaan siya? Sapagkat ang hinahanap natin ay yung gusto natin. Hindi minsan yung kailangan natin. Ay ang Diyos, ang ating mabuting pastol, kapag tumugon sa pagtawag, ang ibinibigay sa atin ay yung makabubuti sa atin at magliligtas sa atin. Mga kapatid, yan ang ating Panginoong Hesus, ang mabuting pastol. Muli, ipinapaalala sa atin ngayong linggo ito upang sa anumang karanasan meron tayo sa mundong ito, hindi natin malimutan ito. Una, ewan ko kasi uso talaga yung gusto natin gumawa ng imahen Lalo't pagka may mga social media account, pagandahan tayo ng picture, gusto natin pakita yung masarap nating kinain. Ako na may misa nagpo-post din pag lalo't may nagbibigay sa inyo ng mga pagkain sa akin. Mamaya ako may ipopost na, ano ba yun? Pusit sisig. Care of etong hardin yan. May advertisement pa yan. No? Ipopost kayo, pero alam niyo mga kapatid, it doesn't matter. May maipost man kayo o wala, may maibigay man tayong imahe natin, wala. May unang katotohanan na Kilala ka na naman ng Diyos, kilala tayo ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos. Kalma, tulad ng binanggit ko sa inyo, dadalhin lagi tayo ng Diyos sa kaligtasan. Hindi kailanman sa kapahamakan. Katlo, ang biyayang ibinibigay ng Diyos ay ang biyayang ating kinakailangan. At ito'y biyaya laban sa anumang maglalagay sa atin sa anumang panganib. At ikaapat, tumawag lang tayo sa Kanya. Hindi niya tayo kailanman hihindian. Yun lamang. Pag tumugon ng Diyos, yun ay para sa ikabubuti natin. At yun ay magliligtas sa atin. Nawa, wag natin makalimutan ito mga kapatid, sapagkat tayo bahagi ng kawan ni Jesus. At kung sakasakaling meron tayong naaalalang tao na hindi nakakaalala sa mabuting pastol, baka naman makatulong tayong ipaalala sa kanila. Kung di man natin masabi, maging bahagi man lamang sila ng ating panalangin. At tayo na ang humingi para sa kanila sa ating mabuting pastol na huwag kalimutan ang mga yan. Sana sa biyayang ito, mas lalo tayong maging matatag sa ating pananampalataya
at sumunod sa mabuting pastol na ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa lagi tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.